Kasi sa New Testament, ang sabi niya ron, the true life, okay, sabi po sa New Testament, ang totoong buhay ay yung buhay na gawa o bigay ng Diyos para sa atin. Tingnan po ninyo ito. Nung ikaw ay wala pa kay Kristo, masasabi mo bang ang buhay mo ay totoong buhay? I mean, tingnan po ninyo, ang totoong buhay ay may purpose at saka may meaning. Ang totoong buhay ay alam mo kung bakit ka nag-i-exist dito sa mundong ito. Alam mo yung dapat mong gawin at dapat mong ma-accomplish sa buhay na ito. Pero tingnan mo, nung wala tayo sa ating Panginoong Hesus, nung wala pa tayong relasyon sa Kanya, di ba ang buhay ay, sige, kahit saan na lang ako kahit abutin ako ng magdamag sa bahay ng aking kabarkada, okay? Kahit na anong gawin ko, o kahit na mag-inuman kami dyan, o magsugalan kami dyan, o magsugal kami dyan, o anumang bagay na hindi maganda, walang masama. Okay? Dahil malinaw na, wala namang mga struggles, wala namang okay, yan. Diba? Pero, tingnan po ninyo, napansin ninyo, nung ikaw ay nakakilala na sa Panginoon, kita niyo yung buhay doon, kahit yung mga hindi mananampalataya, sinasabi nila na, ay, itong buhay na ito, lilipas din ito. Kita mo, para sa kanila, minsan pagka sawa na sila sa pangit na buhay na nangyayari sa kanila, di ba? Dito sa Japan, nagpapakamatay. Sa Japan po, 30,000 ang average every year. Okay? Na nagpapakamatay. Okay? Yung pong nagsusuicide. Dito sa Japan, number 1 po sa buong mundo ang nagsusuicide. Alam po ninyo kung bakit? Sapagkat ang tingin nila sa buhay ay hindi talaga buhay. Now listen, sabi ng salita ng Diyos, ang totoong buhay ay matatanggap mo kung ikaw ay mananatiling na kay Kristo. Ang totoong buhay ay nasa disenyo ng Diyos, hindi sa sarili mong pagkakagusto o pagkakadisenyo. Kaya kung babalikan natin dito yung sinabi ni James, kung ikaw daw ay pipiliin mo na magpursige sa kagustuhan ng Diyos, then mamumuhay ka ng buhay na may layunin na naaayon sa Diyos, at yun yung tinatawag na putong ng buhay dito sa lupang ito. Bukod sa literal na putong ng buhay na tatanggapin mo sa langit, dito pa lang sa lupa ay meron ka ng totoong putong ng buhay na alam mo na nabubuhay ako ayon sa kagustuhan ng Diyos. Ang pinamumuhay ko ay disenyo at naisin ng Diyos sa aking buhay. Iyon po ang totoong buhay dito. Hindi mo pwedeng sabihin, mayaman ako, sikat ako, bata ako, okay, maganda ako, matalino ako. Kahit ano pa man ang sasabihin mong yan, sasabihin ko po rin sa iyo. Hindi mo pa rin kayang mabuhay ng totoong buhay. Napakaraming mga tao, si Michael Jackson, nakita po ninyo. Okay? Kahit saan siya sikat, siya ay talented, okay? Maraming pera, pero tingnan po ninyo, empty ang kanilang mga buhay. Sabihin niyo po ang mga taong sikat na walang relasyon sa Panginoon, tingnan po ninyo kung gaano ka-empty ang buhay nila. Why? Because walang totoong buhay sa kanila. But if you're going to stay to the will of God, you will persevere. Okay? Under trials. Okay? Pipiliin mo yung gusto ng Panginoon kaysa sa gusto ng iyong sarili. Sabi ng salita ng Diyos, then you will live with a crown of life. Again, pwede kong sabihin sa iyong katabi, magpursige tayo. Yan. Okay? Ika nga sa salitang, gambarimasyon, Now, tingnan po ninyo, knowing, if we will know that there is such thing as crown of life, then ang ganda ng introduction dito ni James. Ang sabi niya ganon, kaya wag ka ngayon mapanghihinaan ng loob, kaya wag kang madadown, wag kang iiyak, okay? Wag kang mag-quit, wag kang madi-disappoint ng tuluyan.
Why? Sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, ikaw ay mapalad. At kung nakikita natin ang sitwasyon ng temptation at trial sa buhay na ito, sa mata ng pananampalataya, magugulat ka, ang tingin mo rito is, this is my chance to be blessed. This is my chance to prove to myself na ako ay worthy sa crown of life ng God. That's the reason why, ganito sinasabi ni James, huwag kayo ma-discourage kung may trials man ngayon, sapagkat mapalad kayo. This is your chance to receive blessing from God. Amen? Palakpakan po natin si Lord dyan. What a good reason to say, Lord, I will persevere. Because only those Christians who persevere will be called blessed. Why? Because, una pa lang ito, because you will receive the crown of life. Kaya huwag kayong huwag kayong mawalan ng loob. Okay? Huwag niyong isipin na walang ginagawa ang Panginoon diyan, kakamali po kayo. Now, merong binanggit dito si James tungkol sa tempted na paraiso nga yung sabi ko, the crown in heaven. Okay? Yun yung sinabi nga kanito. The cycle of temptation. The cycle of temption. Doon sa verse 12, 13, and 14. Ito pong sabi ng salita ng Diyos, 13 and 14. When tempted, no one should say, God is tempting me. Now, agad-agad, tingnan po ninyo sabi rito ng salita ng Diyos. Pakinggan nyo mabuti ito. Agad-agad ang sabi ng salita ng Diyos, kung ikaw ay dumadaan sa trials, kung may paraiso, kung may pagsubok sa buhay mo ngayon, kung may pangit na bagay na gusto mong maalis ka sa lugar na yan, o nandun ka sa sitwasyon ng pipiliin ko, ang gagawin ko ba ay gusto ni Lord o yung gusto ko? Kung ikaw ay nandito ngayon sa sitwasyong ito, agad-agad, medyo niliwanag kagad ni James na ano man yung sitwasyon na dinadaanan mo ngayon, kung gaano man ito kapangit, ito ay hindi galing sa Diyos. Tingnan po ninyo, ang sabi niya gano'n, when tempted, no one should say, God